The United Nations Children's Fund, or UNICEF, calls it a real and widespread learning crisis, with 9 in 10 Filipino grade 5 students unable to read at their grade level, and 83% struggling with basic math. Join us as we uncover unpopular themes relevant to this crisis, a tiny ray of light signifying hope and a call to action. I am Professor JC Soto, Program Head of CEU Communication and Media, and together with the Philippine Institute for Development Studies, we bring you classroom shortages and teacher quality. Kaya bang mag-level up ng pulisiya? Isang maulang hapon po sa ating lahat. We invite you to join the conversation. Let us know your thoughts by using hashtag EducationReformPH or hashtag PIDSXCEU. We are about to begin with our conversation program. Allow me also to greet our highly esteemed guests watching us on Zoom and Facebook. Marami tayong mga kasamang mga guro mula sa iba't ibang schools and universities all over the country, and we are also joined by the deans from the different colleges of the Pamantasang Lungsod ng Maynila, De La Salle University, St. Louis University, San Mateo Municipal College, National Teachers College, Dalubhasang Politekniko ng Lungsod ng Baliwag. Let us also greet Executive Director Merwin Salazar from the Senate Economic Planning Office at ang mga kasama natin from the House of Representatives, Ms. Sylvia Chico from the Committee on Welfare of Education, Ms. Rosemary Cunanan, and Ms. Estherely Solis Aliaga. Welcome to Cup of Jose, your local Escolarian podcast where discussions have a purpose. I'm very honored to have with us today two senior research fellows from the Philippine Institute of Development Studies, the government's primary socio-economic policy think tank. We have with us Dr. John Paulo Rivera, who was named the 2024 Outstanding Young Scientist by the National Academy for Science and Technology for his work in macroeconomics, development, tourism, and management. He has held key academic and leadership roles and remains active in research, teaching, and consulting both locally and internationally. Hi, Doc JP, kamusta po? Magandang hapon po sa inyong lahat. Maayong hapon sa tanan. Welcome to the show. We also have with us Dr. Michael Ralph M. Abrigo, who leads studies on the 4Ps program and basic education. He was recognized as a 2022 Outstanding Young Scientist in economics and ranked among the world's top 2% of the most cited researchers. He was recently a visiting professor at the University of Tokyo. Thank you very much, Doc Mike, for being with us this afternoon. Magandang hapon po. Mike and JP, thank you very much again for gracing the show. Before we formally begin our topic this afternoon, I'd like us to have a very casual discussion or sharing about our past experiences being students. Now, in my case, I finished my primary education in a private institution. But because of financial difficulties, I had to transfer in my high school in a public high school. Wala pa nung internet masyado sa province. I'm from Pampanga. And wala pang AI definitely, but somehow we managed to graduate with flying colors. So that's the story of my being a student, elementary and high school. How about in your case, JP? Well, ako nag-aral ako ng elementary at high school sa isang pribadong paaralan. Ito ay merong academic at saka technical component na hinahanda yung mga estudyante na pagkatapos mo ng high school, meron kang pwedeng gawin na trabaho, pwede kang ma-involve sa kung anumang produktibong pwede mong gawin kahit bago ka pa pumasok ng college. Kasi nga, ito ay pinaghalong programa na academic, na alam naman yung mga concepts, mga principles, at saka technical na practical na maaari mong gamitin kapag labas mo ng school. Theory plus practice. So magandang yan, sir, foundation yan. Thank you very much, JP. How about for Mike? Same tayo, private school, elementary, tapos nag-public school ako. Kasi better yung quality ng public school natin dun sa place natin. So, yeah, I experienced both sides of it.
But there was a culture shock, right? Meron parte, no? Siyempre, Kasi kasi doon sa private school, syempre, nung panahon na yun, uso pa yung piso kada Tagalog word sa private school. So, nag-English ka dapat. So, pagdating mo ng medyo mas mataras ka lang konti sa English. Yun yung mga ganun tipo. Even yung resources, for example, I remember meron kang year na pag malakas ang ulan, walang pasok kasi yung mga bintana bukas, pasok lahat ng tubig. Tumutuloy yung mga ganun tipo. Sa kaso ko talaga yung 75 kami nung sa classroom, no? Talaga medyo masikip, no? Siksikan, pero it was also fun. No? Alam mo yung may hunger for knowledge sa mga estudyante. Okay. So, thanks for sharing a part of your personal life, Doc JP and Doc Mike. With that, allow me to ask my first question on student selection and program quality. Sabi ng OECD, teacher quality is the single most important school variable that influences student achievement. However, in the Philippines, no, many private HEIs accept students who did not initially choose education as their first course or program. Now, based on your study, JP, how does this reality affect the teacher preparation, and what strategies can HEIs adopt to still ensure strong pre-service training despite this? Well, kadalasan lalo na sa mga pribadong HEIs, kadalasan yung education kinukuha siya sa dulo, no? Yung ito na lang yung natitirang option. At meron tong epekto sa kalidad ng mga magiging guro sa kadahilan ng may elementong nawawala. Yung tinatawag natin motivation na pinasok ko, nag-enroll ako sa kursong to dahil ito ang gusto kong maging pag-graduate ko. So dahil sa kababaan siguro no, or kawalan ng tinatawag nating motivation at may ibang plano ang estudyante, maaring yung level ng interest para sa pagkuha ng mga kurso na related sa edukasyon, mababa. At maapektuhan nito yung kalidad no, pag nakatapos. Pero meron namang solusyon na maaring ang mga schools, ang mga universities, colleges, na makagawa ng mga programa o kurso na merong kinalaman sa integration. No? Na programang maaaring mag-imbita, magpakita dito sa mag-aaral na to na, ang pagiging guro, ang pagkuha ng kurso sa edukasyon ay merong mataas na balik para sa kanila pag-graduate nila. Hindi necessarily na kailangan monetary, meron din siyang goodwill at non-monetary benefits kapag kinuha mo itong kursong ito. Intrinsic motivation, ika nga ano. At agree ako dyan. So, do you think it's time to rethink admission criteria or support mechanisms for education students, especially those who are shifties? Oo naman, no? Marapat lamang na patuloy na nagbabago yung mga criteria, mga selection processes natin dahil nagbabago rin yung preference ng mga estudyante. No? Dapat sumasabay ang ating mga pamantayan, depende na rin sa behavior, no? Yung preferences ng mga estudyante na kailangan merong something para sa kanila na magtataas ng kanilang interes sa pagkuha ng kurso sa edukasyon. At itong pagsabay natin sa preference ng mga bagong henerasyon ay makakatulong upang itaas yung interest nila at pag-graduate nila, gusto kong maging guro. What's in it for me, ika nga. Sa pag-uusap natin kanina, ikaw ay nakatapos ng kursong economics. Si Mike naman ay nakatapos ng development studies. No? Ako naman ay journalism dito sa CEU. So, yan, no? Ang isang naisip ko dito, no, meron ba siyang cultural o financial aspect kung bakit hindi nagiging primary choice ang kursong ito? Yung sa pag-aaral namin, nabanggit namin kasi doon yung pananaw ng publiko patungkol sa mga guro. No? Nung ako ay nag-aaral, no, nandito yung yung talagang napakataas na tingin, no, ng mga mag-aaral sa guro. Hindi naman dahil sa terror or dahil kasama na rin yun. Kasama na yun. Pero nandito kasi yung ang aking maestra, ang tawag pa nga ng panahon yun ay maestra, no? Sa kanya ko matututunan yung mga kinakailangan kong skills para ako ay mabuhay pagka-graduate. Siguro kailangan nating balikan yung pagtataas natin ng paglalagay natin sa ating mga guro sa isang mataas na kalagayan. Katulad na lamang yung mga guro, mga sensei sa mga bansang Japan, China, Korea. Pag nagpunta tayo doon, pag sinabing ikaw ay isang guro, talagang may mga pribilehiyo, may napakataas na pagtingin. So, isang kahilingan na sana sa ating lipunan na
isang napakagandang aral na matutunan nyo sa mga ekonomiyang ito, sa mga bansang ito, na bigyan natin ng premium, no? Ang pagiging isang guro. Preferential treatment, no? Okay, teka, bago ka mag-palpitate, nag-e-enjoy ka ba? If you are, at gusto mo pa makapanood ng mas maraming kwentuhang inspiring, relatable, at proudly Escolarian, tutok lang sa Cup of Jose. So, kung ready ka na ma-inspire, don't forget to click the like, share, and subscribe. Ituloy natin ang mga kwento ng tagumpay. Kasama ka rito. Ngayon, may mga iba pa bang pwedeng gawin ng mga TEIs para ma-ensure na mas strong yung pre-service training nila sa kabila ng lahat ng mga cultural o financial issues na meron? Well, isa rin no, sa resulta na aming pag-aaral, nandyan yung pagbibigay ng ng strong, I would like to call it strong training, no? In-service, pre-service, in-service training. Kasi nagbabago nga yung landscape ng edukasyon, nagbabago ang behavior ng mga bata. So, mas nakakagaan, no? Mas nakakataas ng kalidad ng pagtuturo kung ang ating mga guro nagkakaroon ng mga training, hindi lamang sa curriculum development, sa style of teaching, pedagogy. Maganda rin na magkaroon ng training ng ating mga guro sa iba't iba pang aspeto katulad ng mga paano i-manage ang mga makabagong behavior ng makabagong henerasyon, paano natin gagawin paano natin ipapasok ang makabagong teknolohiya sa ating instruction, ano yung mga bagong techniques no, na appealing para sa mga kabataan natin ngayon. Keeping up with the changing times, ika nga, no, JP. At maganda no, nabigyan mo ng background or yung mga iba nating pag-uusapan mamaya, ng mga interesting things. No? Tayo na may dumako sa quality assurance at policy disconnect, no? Potential policy disconnect. Your research reveals how quality assurance efforts often involve redundant documentation that can detract from actual quality improvements. Ngayon, what does literature tell us in terms of how QA systems can be redesigned to focus more on meaningful teaching and learning outcomes rather than just compliance checklists? Well, doon nga sa pag-aaral namin, nakita kasi namin doon na willing akong mag-undergo ng QA, pero dahil ako isang guro, napakarami kong trabaho. Teaching, even research, kasama na dyan ng extension. Tapos pagdadaanan ko pa itong napaka-rigorous na quality assurance documents, so kumakain ito ng oras, kaya nangangailangan ito ng tinatawag nating reforma o recalibration sa pamamagitan ng may mga hakbang, may mga steps sa quality assurance na baka maaari natin pag-isipan kung maaari bang ito ay i-fast track, i-expedite, o maaring hindi na ito kasama sa kabuuang proseso dahil ito ay maaari namang magawa sa susunod na proseso. So yung pag-streamline no, ng mga QA process ay malaking tulong upang maibsan yung bigat ng proseso ng QA. At dahil dyan, kung magkakaroon tayo ng mas pinaganda, no, pinabilis at pinagaan na QA processes, mas maiengganyo no, ang ating mga HEIs, ang mga paaralan no, na i-undergo, no, na pagdaanan ang prosesong ito. Yan ay bagay na talagang ramdam na ramdam ko ngayon. 1 year into my leadership, naramdaman ko yan. Naranasan ko yung mga accreditation, both locally and internationally. Talaga namang kakain ng oras. Pero kailangan siyang gawin, syempre. At ito'y nararanasan hindi lamang ng mga HEIs, kundi pati sa mga secondary schools. No? Yeah, kailangan siyang gawin. Pero taking it from an operational perspective, may mga bagay kasi na hindi na kinakailangan, maaaring hindi na kinakailangan. So, mapapabilis nito at mas magiging attractive no, ang pag-undergo ng QA. At nang sa gawin, mag-focus sila sa pagtuturo talaga. Sa kolehiyo naman, research, no? Bilang yun ang ginagawa rin natin. Now, how can frontliners like teacher educators and practicum supervisors be empowered to influence QA reforms in a bottom-up way? Kasi diba, normal natin, top-down. Bibigay ng head, gagawin ng mga sa constituents. Pero dito naman, is there a way na bottom-up naman siya? Well, dito papasok yung papel ng research, no? Kasi kung sa taas yung management approach, maghahanap kasi sila ng ebidensya. Anong patunay mo, anong ebidensya mo na itong bagong prosesong minumungkahi mo gagana o makakatulong? So, ito yung kagandahan ng research dahil binibigyan ka ng ebidensya, binibigyan ka ng justification kung bakit ito yung ating recommendation para mapagaanda, mapabilis at mapagaan
ang mga proseso katulad ng QA. Tama, no? Yung openness din, no, sa pagtanggap ng mga bagong bagay, maganda rin tignan natin ang pansin niya, no? No, moving forward, future-proofing ng teacher education naman. Yan. So, nabanggit mo kanina, ang daming mga bago, mga trends, no? On your other study, which was recently published in June, on investigating the access and participation to in-service training or INSET and teacher professional development or TPD, it was found out that while training opportunities exist and needs assessments are in place, outcomes are impeded by a long list of challenges, no, or constraints ranging from geographic matters to funding, workload issues, no, to lack of alignment with evolving pedagogical needs. Now, how does a well-designed TPD and CPD look like? Well, yung well-designed na teacher professional development program, ito ay nanggagaling, no, sa ito bang training na kinukuha ko ay akma sa tinatawag nating classroom setting. Magagamit ko ba itong training na to sa pagpapaganda pa kung paano ko hawakan ng isang klase. So nangangailangan ito ng alignment from the training provider at saka dun sa aktual na pangangailangan ng guro. Hindi kasi pwedeng dekahon yung training o meron tayong menu ng training, ibigay ito sa mga teacher. Ito yung across the board. Sa panahon ngayon, hindi kasi kinakailangan na laging across the board. Na merong halaga, may value, napaka-importante, na tanungin din natin yung mga magiging recipient ng training kung ano ba talaga ang kanilang tunay na pangangailangan at mag-a-adjust ang mga provider sa tunay na pangangailangan. Kasi kung dekahon siya at maaaring hindi ito kailangan, baka nag-aaksaya lamang tayo ng oras at ng resources para maibigay yung training. Siguraduhin may needs assessment, no, at constructive alignment. Yun ang madalas sabihin ng dekana ko dito sa CEQ. Pero meron namang training needs assessment. Pero again, no, kailangan nating pag-isipan at paglaanan ng oras yung disenyo mismo. Dahil hindi nangangahulugan na ang isang programa na in-implement sa isang grupo ng mga guro ay akma rin sa kabilang grupo. Lalo pat maaring manggagaling sila sa magkaibang munisipalidad, magkaibang isla, magkaibang probinsya, na magkakaiba ang pangangailangan. Pero ang bottom line nito, no, hindi sa lahat ng oras ay gumagana yung across the board treatment, lalo na pagdating sa training. Kailangan din isaalang-alang ang konteksto ng sa mga lugar na yun, no? Na isa pa no, na interesting result ng study na meron ka ay yung uniqueness, no, ng across the country. Sabi niya sa Luzon, teacher participants noted the need for foundational training in terms of pedagogy and assessment. Sa Visayas naman, it's about values integration sa konteksto ng Catholic schools. At sa Mindanao naman, yun yung kanilang strong culture of innovation and autonomy. Ang tanong ngayon, are we investing enough in both faculty retraining and digital infrastructure to ensure that these technologies are integrated equitably across TEIs, including those in rural areas? Well, sa totoo lang, nakakatuwang maalala no, na nung mga panahon na ginagawa namin yung research ngayon, napakaraming guro, no, ang aming kinausap na patungkol sa kanilang mga pangangailangan at hindi naman nakakagulat na iba-iba ang kanilang pangangailangan dahil nga hindi nga sa lahat ng oras ay gagana ang across the board treatment. So para doon sa kasagutan, no, dapat siguro na magkaroon ng investigasyon pa, no, kung anong klaseng programang aakma. Halimbawa na lamang sa Mindanao, no. Iba yung pangangailangan nila dahil iba rin, no, ang konteksto ng kanilang edukasyon. Naalala ko, no, nung kausap namin yung mga kapatid natin sa BARM na kung saan ang mga teachers pala sa kanila nanggagaling mismo sa kanilang local community, may localization na nagaganap, no, sa kanilang mga guro. At ito ay nagbibigay ng oportunidad, no, para sa ating mga policy makers na pagtuunan ng pansin, hindi siya on a national level, but more of siguro kung kaya ng ating resources at the community level. Lalo na sa Mindanao na nangangailangan ng mas particular na diin at atensyon yung mga bata dahil lang sa kaibahan sa relihiyon, no? Iba yung treatment, no? Iba yung pangangailangan at ang training, no, ang curriculum ay dapat akma rin sa kanilang
Gusto ko naman tanungin ng kanyang opinion o karanasan si Doc Mike, no? Sa kanyang mga pakikisalamuha sa mga teachers na naging respondents o participants ng kanyang study. Ano yung mga hindi mo makakalimutang takeaways, no? O nakuha mo mula sa kanila? With regards sa training, kasi meron kaming, inausap namin yung mga elementary school teachers, saka mga high school teachers. Meron kaming maliit na survey. Tinanong namin sila, ano yung mga training needs nyo? Diba? So, surprising yun sa resulta. Hindi tungkol doon sa subject mismo, yung karamihan. Kasi trained na sila doon. Marami doon sa mga trainings na kailangan nila. Kung sa pang-araw-araw nila kailangan, halimbawa, paano na-manage yung mga bata magtulog? Paano yung gumamit ng ICT, which is quite surprising. Kasi marami doon sa mga nakausap namin, mga bata. So, diba, iniisip mo pag mga bata, mag-computer yan. Kailangan din nila. So, paano pa yung mas matatanda? Tama. Diba? Naging perfect example dyan, no, nung panahon ng pandemya. Dahil sa pagkakaalala ko, no, marami ring nahirapan. Kahit sa edad ko, edad ninyo siguro, nahirapan din kayo na talagang fully online ng discussions, no, sa school man o sa opisina. At ito rin yung nagpapakita, no, kung paano dapat ang mga guro ay marunong ding mag-adapt, no, sa technological changes sa kanilang paligid. No. Now, talking about that, no, technological innovations and also the subject matter expertise, no, how can we balance the excitement over tech tools with core values of empathy, ethics, and critical thinking in teaching? Kasi hindi mawawala na nandiyan pa rin yung core values. Hindi naman puro technical lang o subject matter ang pag-uusapan. Meron din dapat yung values. How do we balance that? Well, siguro na dito papasok yung role talaga ng teacher. Na sinasabi ng mga ilang pag-aaral na isa ang pagtuturo, isa ang pagiging guro sa hindi kayang palitan ng AI. Ng makabagong teknolohiya dahil nangangailangan pa rin ng edukasyon ng personal touch. No? Isang approach na nanggagaling sa mga guro na mas epektibo kaysa panonoorin ko lamang ito sa computer. So itong katotohanan ito ang maaari nating gamitin na para sa teacher manggagaling yung soft skills, no, yung empathy, yung critical thinking, core values, at ang makabagong teknolohiya ay nagsisilbi lamang na tool, no, kagamitan para maisakatuparan yung mga expected learning outputs. Pero the learning outcome would come from the combination ng personal touch galing sa guro at yung application ng technology. Tama. Hindi ko na tatanungin kung kayo'y pabor sa AI o hindi. Ano? Pero gusto ko na lang malaman, ano inyong opinion tungkol dito? Ako kasi, minsan, kailangan din gumamit. Like, kung may press concern for time, no? Kailangan madaliin ng isang gawain. At hindi naman talaga sobrang highly critical ang activity. Like, kunwari, summary. Summarization ng isang text. No? Pwede namang gamitin yon. Pero sa kaso ninyo, paano ang nakikita nyong gamit? No? Magandang gamit. Ethical use ng ganitong klaseng tool? Hirap na talong yun. Meron recent study last week or 2 weeks ago. Sinasabi nila when you use AI sa research, actually hindi siya masyadong effective in the sense na wala kang ownership nung ginawa mo. Na meron silang ginawa experiment. As yung lumabas, pag gumamit ka ng AI, kung tinanong ka tungkol sa ginawa mo, hindi mo naaalala. Unlike pag ikaw yung nagsulat. Kasi in a case sa school natin, it's very helpful na mag-summarize and everything. Pero we need to remember paano ba ginawa yung AI sa probabilistic model, di ba? Na kung ano yung sinabi sa literature, sinasama na yung sinabi niyan. Pero marami siyang hallucination, ganyan. So kailangan natin i-train yung mga bata. Kailangan malaman yung mga bata. At hanggang saan ba ang kaya ng AI? Yung technology na meron tayo ngayon. At hanggang saan yung responsable paggamit. Kasi sa dulo, tool siya, di ba? Kung hindi naman siya papalit sa'yo, pag ikaw yung nasa trabaho, hindi siya yung mapapayat, ikaw yung mapapayat. Hindi siya yung papagalitan, ikaw yung papagalitan. Tama. Nakuha ko sa sinabi ni Mike, no, yung ownership pa din. No? Dapat alam mo pa din kung ano yung output na ipapasa mo, something like that. Okay. Ikaw naman. So, bilang isang guro din na nag-check ng mga papel,
lagi kong sinasabi sa mga estudyante, sa kabataan na napakahalaga ng value ng integrity, no? Hindi ka pinagbabawalang gamitin yung tool. Pero nasa sa iyo kasi kung paano mo ito ipe-present, no? Tahasan mo lang bang kukunin yung output ng tinatawag natin generative AI o gagamitin mo yung tinatawag natin assisted generative AI kung saan tinulungan ka lamang ng AI pero meron ka pa ring papel dun sa ideyang binigay sa iyo ng AI. Dahil at the end of the day kasi code mo, no, prompt mo yung nag-generate nung text na yon, nung sagot, pero nasa kamay mo kung paano mo ito gagamitin na akma, no, sa skill mo at sa hinihingi ng trabaho ng iyong guro. So integrity na panindigan mo yung isinabmit mo sa iyong guro. For the most part, critical thinking is still going to be practiced here, you know? Kung talagang ethical use ang tinitignan natin, titignan mo rin kung tama ba yung binigay na result, no? O kopyahin ko lang ba? Siyempre, kailangan pagganahin din natin ang ating pag-iisip. No? So, nais ko lang idagdag, yung due diligence. May integrity ka na, meron ka pang due diligence na i-check mo man lang kung accurate, tama, o parang may mali dito sa ibinigay sa akin ng AI. Kaya tinatawag ko siyang assisted generative AI at hindi lamang purely generated AI. Actually, mas importante yung critical thinking na sinasabi mo. Kasi with all the information that we're nare-receive sa social media, kung saan-saan, tapos hindi lahat to verify. So kailangan mo isipin, sino dito yung tama akong pagpakikinggan? Sino yung may value sa akin dapat? Kaso, ang recently, no, ang media information literacy, mawawala na yata sa ating senior high school. No, isa rin siyang possible na, maging ugat, no, ng ibang problema. Well, critical thinking is something that can be integrated in other courses or subjects naman ng mga bata. No? So moving forward, one of the common thrusts from FGD participants ng inyong study from Luzon, Visayas, and Mindanao is yung growing diversity and complexity ng student behavior, especially after ng pandemic. So we're talking about neurodivergence, no? And how this could be a potential challenge for teachers. Because sabi mo nga kanina, JP, walang across the board approach. So even in this case, iba yung klase ng customer, no, so to speak, na meron ka, yung estudyante, iba-iba siya. May uniqueness sila. Sabi nga ng statistics, 15 to 20% of the global population has some form of neurodivergence. Ngayon ang tanong ko, given this reality, how well do you think our teacher education programs are preparing future educators to support neurodivergent learners? And what specific steps should the government and TEIs take to strengthen this area? Siguro napaka-sensitive na napaksa, no, yung neurodivergence para sa ilang tao dahil nangangailangan kasi ito hindi lamang ng tolerance, nangangailangan din ito ng masusing pag-unawa, no? Pag-unawa sa sitwasyon ng bata, pag-unawa sa sitwasyon na ginagalawan nating lahat. Hindi katulad noon na hindi naman nag-exist yung konsepto ng neurodivergence sa setup ng isang paaralan, no? And ano yung pwedeng gawin, no? Ano yung pwedeng gawin para sa mga guro? Babalikan ko yung sagot ko kanina na patuloy na training, no? Training kasi kinakailangan itong mga sensitibo at makabagong topics na to, no? Kailangan itong pag-usapan, kailangan paglaanan ng panahon para mas maunawaan yung issue, mas maunawaan yung kalagayan ng kabataan para mas makagawa tayo ng angkop na intervention para matulungan yung mga bata na merong neurodivergence. Now, do current policies provide enough guidance or incentives for TEIs to strengthen inclusive education training? Meron naman, no? Merong mga hakbang na ginagawa ang mga paaralan, ang pamahalaan. Kinakailangan lamang magkaroon ng mas marami pang oportunidad para ito yung pag-usapan at malaanan ng resources para ma-implement natin sa mas malawakang Work in progress. Work in progress. It's always a work in progress at ang importante meron tayong mga hakbang na ginagawa para ma-address yung neurodivergence. At dito natin nakikita kung gaano kahalaga ang gampanin ng mga guro sa paghubog ng mga estudyante, no, na meron tayo.
At dito rin natin makikita kung paano tayo makakapag-partner up with other agencies. For example, what role can partnerships with mental health professionals and parents of neurodivergent children play in shaping teacher training programs? Paano kaya ito? I-involve din natin ng community, no? Gusto ko siyang tingnan sa tinatawag nating systems thinking approach, no. Sa systems thinking approach, maraming elemento ang tinitingnan natin ng sabay-sabay dahil hindi maaari na yung parents lamang, no. Ang pagkakaroon ng neurodivergence nangangailangan ito ng holistic, no, parang a whole of society approach dahil hindi nga ito kayang tugunan ng isang stakeholder group lamang. So nangangailangan ito ng polisiya, nangangailangan ito ng collaboration, no, cooperation among different set of stakeholders na hindi lamang confined sa isang academic setting. Nangangailangan ito ng intervention mula sa pamahalaan, mula sa lokal na komunidad, at mula sa mga religious groups, private sector, even the family itself. No? Involved dapat ang mga tao na huhubog sa lipunan ginagalawan ng kabataan. It takes a village to raise a child, no? Tama. Okay. So, ngayon, thank you Doc JP and Doc Mike, no. Our discussions have been very interesting. I am sure our Zoom participants and live audience have some insights and questions to share. Now, let me read some of the questions from our virtual attendees.